Ngayon, nalaman natin na ang turmeric pala ay nakakatulong sa mga bagay na to, hindi sa pag-alis ng simptomas, kundi sa pagresolba ng tunay na sakit na pinagmumula ng mga simptomas. Yung mga dahilan ng simptomas na ito, no? Mm-mm. Yung mga nasa loob talaga ng ating katawan, yung mga nangyayari sa ating katawan. Oo. So, ang galing-galing pala talaga ng ano na to, ng turmeric na to, no? Yung pinagkukunan natin ng ating curcumin na tinatawag. Yeah. Oo. Ang turmeric, itong luyan dilaw, yun nga yung pinakaluyan dilaw, ang natutunan natin ngayon, much potent than the turmeric itself o yung luya mismo, ay yung pinakakatas niya, yung pinaka-enzyme na nagbibigay ng lakas sa luyan dilaw. At ang tawag sa lakas na yan, doon sa enzyme na yan, ay curcumin. Yung curcumin, yun yung ano, yun yung power talaga, yung potency ng luyang dilaw. Kung sa tubo pa, di ba matamis ang tubo? Oo. Katasin mo, masarap ang tubo. Pero anong kinukuha sa tubo? Asukal. Ayun. So, pag bumili ka pabili nga 1 kilong tubo, dahil 1 kutsara, ihalo ko sa Milo o sa tsokolate, hindi naman pwedeng tubo. Asukal ang kailangan mo, di ba? Kinakatas mo talaga dun sa ano. Ganun din sa luyang dilaw. Ganun ang luyang dilaw. Kinukuha natin yung pinakakatas niya. Ang ginagawa natin siya, yung 1 kilong luyang dilaw, pinapatuyo natin. Yung 1,000 grams ay nagiging 100 grams na lamang. At yung 100 grams na yon, 5 gramo lang ang nakukuha nating enzyme mula sa 1 kilong luyang dilaw. So, ibig sabihin talaga ang konti-konti lang talaga nung potent substance nung luyang dilaw. Ayun, tama. Itinatapon natin yung 99.5% ng luyang dilaw, ang kinukuha natin ay 0.5% lamang by weight ng luyang dilaw. Grabe, no? Naipantubo. So, ibig pala sabihin nun, yung ginagamit natin ngayon dun sa ating kung ikukumpara mo dun sa luya talaga mismo, ang dami-dami mo palang kailangan inuming luyang Oo, parang iinom ka kailangan ng ilan ba yan? Kung ikukumpara mo, iinom ka ng curcumin o yung enzyme na nanggaling sa luyang dilaw versus yung luyang dilaw lamang, katumbas ito ng 200 ang pagkakaiba. Sa halimbawa, 1 tasang curcumin, kailangan mo ng 200 tasang luyang dilaw. Ang galing naman, no? So, kaya lang, nakakasawa yung 200 tasa. Inumin mo, no? Ang hirap nun, no? So, paano naman natin kakatas yung curcumin? Yung curcumin na yan, this is a patented technology na ginagawa natin. In fact, masabi nga natin na ito, paalam na rin natin sa ating mga tagapakinig na ang pagkakatas ng luyang dilaw, ginagawa siyang curcumin, ay isang bagay. Sapagkat ito, ang turmeric nga o luyang dilaw, particularly ang curcumin, ay nakakatulong sa tao sa napakaraming paraan o sa napakaraming dahilan. Mamaya, i-discuss natin yung mga health benefits niya, alang-alang sa ating mga tagapakinig. Subalit ang turmeric by itself, o ang curcumin, by itself, ay hindi masyadong tinatanggap ng katawan ng tao. Para bang halimbawa, uminom ka ng vitamin C. 1,000 milligrams ng vitamin C. Ang karaniwan na absorb dyan ng katawan ng tao ay nasa 50 grams lamang. Yung 950, iihi mo lang yan mamaya-maya. So, sayang, Sayang, Pero kung uminom ka mamayang gabi, another 1,000 milligrams, may absorb na naman ulit, mga 50 milligrams. Yung sobra, itatapon na lamang. Sayang talaga. Unless merong mga ibang vitamin C na naka-time release and so on. Ganon din ang curcumin. Malaki na itutulong sa katawan, pero marami dyan itinatapon lamang ng katawan. Kaya ito ay hinaluan natin isa pang substance na tinatawag na piperine. Okay. So, kaya pala ganun yung product, no? Oo, PiCure. Dahil sa piperine at curcumin. Ang piperine, ang galing naman sa sili, maari din naman manggaling sa paminta. Okay. Kaya sa atin, nagmumula siya sa sili, at ang ginagawa nito ay, ini-increase niya ang kakayanan ng human body to absorb curcumin. Magaling. So instead na itinatapon yung curcumin, pagkatapos mo inumin, ina-absorb lang siya ng katawan, hindi nawawala. Kaya pala, So, ibig sabihin nun talagang hindi natatapon yung curcumin na ating ini-intake dahil sa piperine. Oo. Kaya kung naisip nyo na kumain lang kayo ng curcumin lamang o turmeric lamang, kahit po damihan ninyo ng todo, nasasayang lamang po, itinatapon ng katawan. Kailangan sasabayan ng
piperine. So maganda pala talaga yung formulation natin ng ano na to, na combination, no? At dyan nga pinanganak ang ating blend, which is PiCure. PiCure, which is piperine and curcumin, ay resulta ng napakalalim na pagsusuri at pag-aaral na ginawa ng mag-ama po. Alam ba ninyo kung sino mag-ama na yan? Ako po yun, isa. Si Richard at ang aking anak na si Rigel. Kung paano natin pinag-combine ang curcumin at piperine at nabuo ang PiCure, at mamaya nga po itatalakayin natin kung gaano kalalim ang kung gaano karami ang health benefits na ibinibigay nito sa ating mga kababayan. Ang galing talaga. So, ito palang pag-aaral na nagawa ninyong mag-ama paano po ito nagsimula? Okay, masasabi natin na nung unang panahon pa, simulan natin sa akin, ano? Kasi nung ako'y high school pa lamang, Lance, alam mo naman ito, na palagi high school pa lang tayo. Tayo? Akala ko nung high school ako'y college ka na. Hindi pala. Hindi, naka-shorts ako nun. So, nung ako'y high school pa lamang, palagi ako sumasali sa mga inter-school competitions, sa mga science, math contest, at kung ano-ano pa. At kabilang sa mga contest na aking sinasalihan, ay ang pagde-develop ng mga iba't ibang mga klaseng imbensyon. Kabilang, kabilang na dyan ang mga paggawa ng mga food supplement. Yan ay sinimulan ko nung high school pa ako. Oo, yung tandaan ko yung sa pito-pito. Oo. Diba? Okay. Yan, kasama yan sa ating mga ginawa nung unang panahon pa lamang. At because of that, nahasa ang aking kakayanan sa paggawa ng mga food supplement. Yan ay nagpatuloy for so many years, lalo na aking involvement sa food supplement industry. Puntahan naman natin si Rigel na aking anak, ay siya ngayon ay 15 years old pa lamang. Oo. Anong year na nga siya? Third year high school. Third year, oo. Diyan siya nag-aaral sa Pasig City Science High School. Oo nga, ang galing din ng batang yan. Parang mas magaling pa yata sa amin. Okay. Bigyan natin sila ng background naman about kay Rigel, who is a co-inventor ng PiCure at co-patentee natin. Ibig sabihin, kasi ang PiCure ay may patent, ano? So, siya ang ating co-patentee, no? Si Rigel ay miyembro ng Mensa. Alam ba, Lance, ko ng Mensa? Oo, yun yung organization ng mga matatalino talagang tao dito sa buong mundo. Hindi lang basta-basta yung mga IQ natin dyan. It's a worldwide organization of people with very high IQ. Oo. Okay, kung sana nga mayroon din sa... Actually, may isa pang organization yan. I forgot the name, yung parang Super Mensa or something, another organization na hindi na namin inabot yung pagtest kasi walang ganun nag-administer sa Philippines. Okay. Sayang, And then, si Rigel ay meron siyang napakalakas na inclination sa math and sciences at ganun na rin sa paggagawa ng mga imbensyon. Oo nga. Dinig ko nga talagang nananalo na yan sa mga competitions at hindi lang sa local, national pa ang naabot ng batang to. Nung last year, nung siya ay second year high school pa lamang, kanyang inilid ang kanyang team, ang kanyang eskwelahan upang manalo sa astronomical contest on a national level na sila ang nag-champion. National level. Siya ay second year high school pa lamang noon. Magaling talaga. At kahapon nga, in latest astronomy pa rin po. Kaya lang ito, hindi pa national kasi national level is sa Feb pa uli gagawin. Okay. So, kahapon ay regional level. Siyempre, nandiyan yung mga pinakamagagaling na eskwelahan na sa buong NCR. Nandiyan yung lahat ng science high schools, ano? Oo naman. Nagkataon natin ang bakan lamang sila ng Pasig City Science High School kahapon. So, going for national na naman uli sila. At bukod dyan, siya ay nag-champion pa rin sa national level Battle of the Chemical Brains na ginawa sa UPLB noong November 2009. Ang kanilang eskwelahan din ay nanalo laban sa mga mahigit na 60 eskwelahan na nanggaling pa. Chemical, chemistry naman yun. Battle of the Chemical Brains. Ayun. Kanina kasali naman siya sa MTOP. Math contest naman yun. Meron siyang parang 10 contest yata in the next 2 weeks. Hindi ko na maalala kung ilan yun. Pero yun talaga, yung dahil nga nanalo siya dun sa for example sa chemical talagang meron siyang inclination talaga na dun sa formulation ng produktong tulad niyan. Gifted talaga siya. Ngayon, isa sa kanyang ginawa na project sa
Isang project na ginawa niya ngayon ay itong